first na pa natin devotion. Buksan natin yung Proverbs. Proverbs chapter 11. Nasa Old Testament. Proverbs chapter 11. Hanggang 14. Yan. So, madami tayong mga dito na maganda. Yan. So, verse 1 hanggang 14 or paano lang, ang basahin na lang natin ay yan, verse 1 and then 14. Yan. Verse 1, a false balance is abomination to the Lord, but a just weight is delight. Yan. And then verse 14, where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. Tayo mag-pray. Panginoon namin po, salamat sa umagang ito at kami po ay makapag-devotion. Kami po salamat, Panginoon, sa time na binigyan niyo po sa amin. Tingin, Panginoon, sa panabagong buhay, Panginoon, na binigyan niyo po sa amin. Tingin, Panginoon, sa hininga na binubuhay niyo po kami, Panginoon. Tingin rin, Panginoon, kay Sir Joshua, nandiyan po lagi. Nakikinig, kayo po yung magbigay, Panginoon, na wisdom, nawain mangusap po sa amin ng Holy Spirit, Panginoon. We pray, gamitin niyo po ako bilang instrumento para po ay kami po ay makakinig pa yun ng iyong salita at maintindihan po namin ito, Panginoon. Please may deliver ng maayos at ito pong dalangin sa matang sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So itong verse 1 sabi dito, a false abomination to the Lord, but a just weight is His light. Yan. So a false. So ano nga ba itong a false? So yung kumbaga yung mga false, yung hindi nagsasabi ng totoo. Yeah. So ulitin ko, a false balance is abomination to the Lord, but a just weight is His delight. Yeah. So sabi diyan sa verse 1 na yan, yung hindi sila patas, di ba? So ito nagre-remind sa atin na kailangan maging win-win situation. Kumbaga, dapat lagi tayong tapat, ganyan. And then, kasi nga, imbis na maging balance, ba yung sa trabaho, for example, trabaho, tapos merong oras, yung trabaho na binigay, yun dapat. So, dito na makita na dito talaga na kailangan nating sundin yung maging balance sa buhay, kahit anong paraan, sa trabaho, sa bahay, sa family, kumbaga balance. Huwag masyadong sobra. And then, sabi rin dito na yung sa timbangan, hindi pwedeng dinadaya. Na, di ba, may mga binibenta tayo minsan, like for example, mga patatas or mga kinikilo. Yung iba kasi ay dinadaya nila. Kumbaga, merong sa settings nun, niya parang settings or sa machine. Sa loob niya ay pinilang dayain yun. So, pag tinimpang nila yun, ang mahal, tapos magtataka ka, ang gaan pala. Kumbaga, hindi siya totoo. Kasi nga, gumawa siya ng kasamaan. Hindi siya patas sa buhay. Kaya dito, sinasabi dito na i-convert natin na kailangan na maging tayo, kumbaga kailangan natin na maging patas. Yeah. So, yun yung laging sinasabi ko na kailangan maging patas lagi ganyan yung situation. Kaya nga minsan parang, di ba, sinasabi ko, okay lang ba to sa akin? Kumbaga dapat sa side dapat nagkakaintindihan para kahit paano walang samang loob kuno. Kasi masama na rin yun yung kumbaga nanlalamang ganun. Parang sa business, kumbaga kita ka dapat, pero wag naman yung parang may mga customer tapos ang laki ng profit, parang times 2. Wala na, hindi na siya balance, kumbaga hindi siya win-win situation. Dapat kung ano lang yung kahit konti lang, kahit kumita lang ng maliit, okay na. And for example, yung sa Apple, mahal siya kasi nga ang dami rin naman silang in-invest dyan. Ang ganda rin naman, di goods, maganda mag-invest.
Ganun. Hindi naman yung parang bibili ka ng cellphone tapos ang mahal, tapos paggamit mo, pangit, diba? Naglalag. So, hindi siya balance. Yan. And then, makita rin natin dito sa verse 14. Yan. So, lalagtaw tayo kasi nga, pwede kasi natin i-connect ito. Yan. Sabi dito, where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Yan. So, makita natin dito na where no counsel. So, pag wala tayong counsel or advisor, the people fall. Pag-fail siya, at possible kasi na lagi niyang gawin yun. Pero mas maganda kapag meron tayong advisor. Counsel, malalim lang siya. Pero, ang ibig sabihin niya, dapat kailangan natin na lagi ng mga counselor or mga magka-counsel sa atin, mag-advise. Kasi nga, ang mga tao, pag walang advisor, sigurado mag-fail sila. Ganun. And then, sabi ito, but in the multitude of counselors, there is safety. So, kapag merong counselor, yung dapat na mag-fail siya, na dapat babagsak siya, pero dahil may nag-advise siya na, huwag mo itong gagawin to, na-experience ko na. So, kailangan mo na itong iwasan. So, ngayon, hindi niya naranasan yung nangyari sa kanya. Ganun. Kaya, lagi nating tandaan na lahat sa ating buhay, kailangan natin ng advisor. So, kasi nga, kapag walang advisor, hindi tayo mag-success agad. Kapag ginamit natin yung gusto natin maging mapabilis, ganun, kailangan natin ng advisor sa mga ma-experience. Yan. So, nung kailan lang po merong nag-advise sa akin, ito, dapat huwag kang mag-partner sa mga di mo kilala, huwag kang magtiwala sa mga di mo pa-close, huwag kang magtiwala, huwag kang magsabi ng mga sikreto mo sa mga di mo pa naman sobrang close na parang kaibigan ka na. Kumbaga, sinasabi na nila na huwag kang magsabi agad sa mga hindi mo pa alam kung sino yung tao na yun. Kaya parang laging sinasabi dito sa Bible na kailangan natin ng advisor. Ikukorek natin sa verse 1 hanggang natin dito sa verse 14. Kumbaga, kailangan magpa-advise muna tayo nangyari sa pagbebenta. Magkano ito dito sa tayo, magkano rin doon. So, ano yung rate dito. So, magiging dapat balance lang. Yung kumbaga, parehas lang yung bebenta, yung sa kita. Tapos, dahil nagpa-counsel tayo, itatama siya. Hindi kaya ng, bakit kung konti ng kita mo, parang ang mura naman. Kasi ba naman, bakit ang mahal? Hindi kaya ng kapag nasa gitna lang, balance. Ang ganda, di ba? Kaya maganda kapag may mga advisor. Ako may mga advisor ako May advisor ako dun sa spiritual. Pero ngayon, ang advisor ko talaga si Pastor. Kasi sa Bible lang kasi lahat Kung makita mo dito, sir, itong mga word of wisdom lang, grabe na yung blessing Kasi kung sinasabi na nito sa Bible na kailangan natin ng advisor, di ba pag tayo naman magpaparequest tayo, di ba nagpapagaan tayo, di kaya ng kapag wala tayong advisor, ang hirap, di ba? Yung alam na natin na sana mapapahamak tayo, pero dahil meron nag-advise, huwag kang dumaan dyan, mapapahamak ka, hindi yung ganda, di ba? Kapag sinunod natin yun, hindi natin maranasan yung failure na naranasan nila. Kaya nga ako, gusto kong magpa-advise. Ganun, kasi bata pa ako. Ganun. Pero dahil, sabi ko nga blessing dahil, kumbaga meron akong mga advisor. Kasi magpapa-advise naman talaga ako o tayo sa mga meron nang napatunayan. Meron na nakita natin na yung family nila, ganyan, o kaya successful sila sa buhay, financially and spiritually. So, doon ako naniniwala, di ba? So, doon din yung kailangan natin na parang we need the counselor. Magpa-counsel tayo. Huwag tayong maging pride. Kasi pride tayo minsan Kumbaga, dahil sa pride natin, doon bumabagsak. Kaya yun yung nagiging motivation ko rin. Na nung bata ako, nung 16 niya, 17, syempre wala pa akong alam dito Pero dahil meron ng Bible, kaya nga blessing na Ako rin, nung nakita ko to kanina, parang na-remind ulit ako, yung where no counsel is, pag walang counselor, walang advisor, mapapahamak ka, the people fall. Diba? And then, but in the multitude of counselor, there is
safety. So, maging safety yung ginagawa natin, especially itong Bible. Kapag lagi natin itong ina-apply sa buhay natin, yung buhay natin magiging maganda, magiging maayos, magiging mabuti tayo na Kristiyano, hindi tayo naglalamang sa tao. Kasi merong guidance ng Panginoon. Which is, ang Panginoon yung advisor natin lagi. So, yun lang, base ko na to kasi short na devotion lang. Kumbaga ma-remind lang tayo na andito na lahat. Ayan. So, nawa ay maging blessing. Madami pa dito. Dito sa Proverbs, grabe yung word of wisdom ng Panginoon. Ang daming mga matutunan tayo. Kaya nga, iba yung impact kapag merong salita ng Panginoon araw-araw. Yes, na lang itong video. Na rin bonus na lang. Pero ang pinupush ko sa sarili ko, matututo kasi ako. Bago ako mag-start ng trabaho, yan, na-encourage ako, na-motivate ako, ganyan. Tapos, na-inspire pa ako. Yung iba, nakaka-inspire kasi dito. Kaya, mag-commit kasi ako sinabi ko na rin sa inyo, the same time, kasi hindi lang siya business. Baga, tayong dalawa naman tayo minsan kasi si Jason kasi, wala pa, medyo mahirap yung sitwasyon niya. Kasi yung tatay niya kasi may sakit. Siya lahat natin, siya sundo sa mga kapatid niya. Pero ngayon, siya yung pinagkatiwala. Si Edson kasi ng Bible School. So ito siya, hindi siya makapunta doon. Kaya mahirap yung sitwasyon niya. Sabi ko mag-decide ka na mabuti. Mahirap kasi pag siya na hindi Christian or hindi na yung paano sila naniwala. Kasi si Jason mag-Bible School din. Mag-full time siya. Kapag nag-full time na siya, wala na siya sa bahay niya. Hindi na rin sa church. Kaya ngayon, tayong dalawa lang. Pero masaya rin ako na nakita ko rin na nagiging tawag dito yung parang natututo tayo. Then, especially sir, ikaw, nakita ko na nagpapasabit. Actually, nakita ko na yung submissive. Doon nakikita yung mabuting tao talaga, yung magaling sa pasabit. Kaya, taste lang, dadami din tayo. Pero ito, okay na rin na paunti-unti. Parang start small. Kasi ang nakikita ko, parang pag-pray ko din, papa-advise ako kay pastor kung pwede ba yung kumbaga dito, magpapa-free pa tayo mentor. Yung magtuturo tayo ng free lang. Kunyari, paano kumita sa YouTube? Yung mga, especially mga kabataan, mga gustong kumita. Pero yung goal kasi natin doon, ma-share yung gospel, tapos matuto sila, libre lang, tapos baka in the future, kumita rin sila sa YouTube. And then, baka makahanap din tayo ng prospect na mag-apply or tuturuan talaga natin. Sa akin, kunti, actually dapat kunti lang talaga yung oras ko na Kumbaga, yung hinahabol kasi may time na kailangan, especially may investor. Pero tinitingnan ko kung paano, ang Diyos pa rin yung sinusunod ko Yung parang gusto ko na tutorial, gusto ko na mag-ban. Gusto ko rin mag-edit Nga kasi daming pang kailangan na priority. Like for example, SEC, SEC, Premium. Tapos ito kailangan pang ayusin. Parang hindi ko siya ma-execute kasi nga may mga priority ba na kailangan. Oo. Kaya dahil meron naman ng tag-edit, ikaw na bahala, ganun. Tapos, ang goal kasi natin, papa-improve. Ganun. Ngayon, ang nakita ko, okay lang na kahit wala tayong ma-produce agad. Mahalaga, nag-i-improve. Niya, per day, isa. Tapos, kapag meron na ulit, nag-apply na yung kasama mo na dalawa o isa pa. Turuan mo silang edit sa shorts din. Kasi ang nakita ko, madaming shorts talaga. Which is doon na rin makikita yung kapangyarihan ng Panginoon. Yung parang inisip ko na tutorial ako. Kasi yung tutorial medyo hindi ko kasi gamay, kahit especially yung mga electronics yan, mga app. Hindi ako nagiging masaya. Kumbaga kapag nag-share ako ng salita ng Panginoon, doon ako nagiging masaya. Kaya ito, bonus na lang. Itong Bible study, ang goal ko, yung tumaas yung spirituality natin. Kasi nasa Bible na rin, kapag mataas yung spirituality mo, susunod na yung sa physical mo na mga bagay. Kasi kapag tayo may knowledge, iba kumbaga pag may knowledge tayo, tapos may wisdom,
magiging tama yung gagawin natin, di ba? Tsaka yung wisdom, kasama na yung puso. Ganun. Kaya nga merong Bible. Sabi ko nga parang wala lang. Isip ko yung parang yung oras natin, ang bilis lang. Pero kapag meron kasing word of God, di ba parang nakita mo sir yung paano nga video, ang dami pa. Di ba? Ibig sabihin, yung kapalaran ng Panginoon na hindi natin na-expect, pwede pala. Yung parang gusto kong mag-tutorial ako dun yan. Pero hindi ko nagagawa kasi dahil nga busy. Tsaka hindi ko kasi siya gusto. Yung parang hindi ako masaya sa ginagawa kong mga pan, yung parang ito, ganito ganyan. Which is yung iba naman nagsasabi na kapag di mo gamay o hindi mo gusto, parang magugustuhan mo. Pero iba pa rin kasi yung pag nagugustuhan mo, ganyan, napapamahal ka. Ako kasi napapamahal na ako sa yan, sa Word of God, napapamahal ako sa pag-share. Kasi ako, nabibless ako sa sarili ko. Yung parang nare-remind ako, yung lagi akong, pag nagbabasa ako, nare-remind ako. At sa goal ko, sana makita rin nila. Gusto kong i-share kasi nga ang Diyos pinakita sa akin. Ngayon, gusto kong ipakita rin sa inyo. Hindi ako yung nagsasabi. Yung Bible, ang salita ng Panginoon. Kaya, hindi ako yung parang ako yung hari, ako yung boss talaga na kahit ganyan, ako nagsasabi. Hindi ako, kumbaga pinagamit lang ako ng Panginoon. Instrumento yun, salita, ganyan. Siya lang yung nagbibigay sa akin ng wisdom, siya lang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Pati rin ito, yung mga investment, yung mga gamit, pinahawak lang sa akin. Wala talaga akong hindi sa akin yung mga gamit, yung mga pinapagamit sa akin ng Panginoon, hindi sa akin. Kasi naipanganak ako, nabuhay tayo, wala. Mamatay din ako, wala akong dadalhin. So, ang Diyos sa Kanya pa rin ito. Wala nang iba. At yung goal natin, kailangan natin call lang kasi yung full time eh. Kasi ang nakita ko iba talaga pag full time, naayos, na-improve kasi nakita ko. Tapos, kapag wala kasi sila, hindi sila makapagtrabaho ka. Sabi ni Jason kanina, pag nasa bahay lang siya, kunti lang nagagawa niya. Pero pag andito, focus na focus. Siyempre, mamamotivate ka. Alam mo po sir, sinabi ni Joseph, nung nandito ka, na inspire siya na parang nakapag-motivate ka, yung nakapag-inspire ka na gusto nila na maging ganun din. Kasi nga, nakita nila eh. Parang ito lang bakit napaka-productive ni Sir. Ngayon, gusto ko kasi nga parang na-inspire mo sila dahil yung parang good example. Kaya ikaw sir yung nakita kong yung good example na kapag nauna ganyan, maaga, ganun, tapos laging nandyan. Tapos yung parang meron ng hapon, anong oras pa lang, alas 12, yun, break. Nagkon ka nga agad, ganun. So, ibig sabihin na mahal mo talaga yung pag-edit. Parang iba kasi. Pati rin sa akin yung ganito. Iba yung parang hindi ako masyadong yung sobrang pagod. Hindi kaya ng kapag maglagawa ako ng iba na yung parang walang gana. Nararamdaman sila. Yung parang ayokong magtrabaho. Parang mas gusto ko na lang yung mahal ko yung ginagawa ko. At the same time, bonus. Yung perong blessing ng Panginoon. Kaya ito, sa kayo ko na. Hindi lang ito dahil may video para makita nila na maging famous ako or makita nila. Hindi yun yung goal ko. Yung goal ko sir yung tumas yung spirituality natin. Hindi lang kayo, ako yung unang maglilid. Goal ko yung matamnan yung utak natin ng mga word of God. Kaya dahil ngayon gusto ko lang ituloy yung ganito set up. Then unti-unti mapupunta tayo dun sa tutorial na yung parang gagawin ko na. Kaya unti-unti natin na yung parang kasi accounting natin eh. Kaya naghanap din ako ng mga gusto pa. Pero yung hinahanap ko talaga sa yung character. Yung kasi yung the best. Kaya nga sabi ko nga yung vision ko, yung mga Christian na totoo. Kahit sabi ko Baptist, hindi naman yan eh. Yung character wala din naman. Sabi ko nga kahit hindi naman Christian yan or hindi pa wala. Yung
masyadong nag-church ganyan. Pero kung okay naman yung character, ganyan. Kasi mapag-aralan naman, matutulungan sila sa pamagitan nito, sa devotion. Ganyan. Kaya, ang goal natin ay yun, yung mapataas yung spiritual natin. And then, bonus na lang ito. Ganun. Parang nakakakon nga, exciting kasi yung parang ang dami pag-edit eh. Di ba? Ang dami kasi kaya ngayon blessing sa akin yung masaya ako na nakakinig kayo sir. Tapos masaya rin ako na andyan ka. Ikaw lang kasi yung pwede eh. Ano magagawa ko? Kasi parang kasi yung pag mayroong ganito yung interaction. May makipag-interact ka na ganito ganyan. Tapos nag-uusap kayo dalawa. Kaya ang mangyayari, ang setup natin, parang nakita ko na rin na after devotion, pa na rin, kwentuhan, tapos yung ano yung i-improve pa natin, tapos ano yung gagawin pa natin. Bali yun. Diniretso ko na yung sa concert. Mamaya na lang yung iba. Yan. So bali yun, yung verse 1, kailangan natin na maging balance yung buhay natin. Saka yung false balance is abomination to the Lord, but he just wait his delight. So kailangan natin na maging tapat sa Panginoon especially. Then where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. So magiging maayos yung buhay natin kapag ang Diyos sinunod natin. Siya yung naging advisor natin. Yung mga sinasabi niya sa Bible, hindi ako yung nagsasabi, ang Bible, ang Diyos yung nagsasabi. Kapag sinusunod natin yung Bible, kasi advisor natin ng Panginoon, kapag sinusunod natin, in-apply natin, magiging maganda yung result. Diba? Yung pamumuhay natin. So, may tanong ka, sir? So, tayo mag-pray. Panginoon, maraming salamat sa naging devotion po namin sa inyong binigay na reminding and encouragement to iwasan, Panginoon, mga masamang bagay, especially hindi patas sa buhay na nanlalamang, Panginoon. Nawa ay maging honest po kami at maging mabuti po kaming tao, Panginoon, Christian. We pray na bigyan niyo po kami ng advisor, ng tamang advisor, Panginoon, na i-advise po kami sa tamang gawain, Panginoon, especially sa mga trabaho, sa relationship, sa family, sa magiging wife, Panginoon. Nawa ay merong mag-advise po sa amin na huwag namin itong gawin at mas madami po kami matutunan po sa kanila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Nawa ay patuloy niyo po kami bigyan ng wisdom, kalakasan sa pagtatrabaho. Para po sa inyo ito, Panginoon, lagi niyo po kaming i-guide, tatak sa isip namin, Panginoon, na para po sa inyo ito, Panginoon. Then, nawa, Panginoon, ay tanggalin niyo po yung kaisipan na para dito ay kumita kami. Nawa, ay lagi po namin may tatak sa puso po namin at isip po namin, Panginoon, na para po ay ipasabi, Panginoon, pagsabi ang inyong pangalan, Panginoon. Na kayo po, Panginoon, ngayon po, Panginoon, ng maggabay sa natirang oras. Nawa ay mayroon po kami ma-accomplish po ngayong umaga. Hilingin po kami, Panginoon, sa mga distraction. Hilingin po kami, Panginoon, sa mga bagay na nakaka-procrastinate, Panginoon, nakapanghina, Panginoon. Nawa ay patuloy niyo po kaming i-guide, palakasin, Panginoon. At patawarin niyo po kami, Panginoon, sa nagapong kasalanan, kapayapaan sa Jerusalem, Panginoon. Ito ang dalangin sa madaling sa pangalan Jesus. Thank you, sir. Balipan, buksan na lang natin. Alam mo kayo, susi? Balipan pala, starting today, baka yung isang susi ibigay ko na sa'yo kasi maaga kasi. Sige, sir. Try mong tag-isa naman yun. Sige.